siyang gagawa na mahihina kapag ang palad mo ay sugat. Tayo, hindi titiklop sa kaaway, hindi urong, hindi uyuko. Kapag bumigat ang mundo, hariko at papasan. Magandang gabi sa atin lahat mula dito sa aming station sa Parañaque Nitty Radio Worldwide. Dito po ang iyong lingkod, si Rico Arreglo po, na nagsasabing sa gabing ito na medyo mainit ang panahon. Sa pakikipag-ugnayan ng Mabuti News or Masbate, Burias-Ticao Island News. Muli, kinukumusta natin ang ating matikas na magiging kabady sa Masbate at yung iba pa. Mr. Cedric Igbuhay, kamusta po? 10 ng ating mga bagong kasama dyan. Medyo mainit ang issue dyan sa atin. Katulad ng anong problema sa power system. Sana magawa ng remedyo yan. Nagpapabigat ako ang sasalubong. Gusto lang natin na iparating sa mga kinauukulan yung problema dyan sa isang eskwelahan sa Banyadero, sa may Mandalit. F. Samson Elementary School, kaawa-awa ang kalagayan ng mga mag-aaral dyan na kapag umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Nakita natin ng sitwasyon ng ginawa nila ng paraan ng mga guro dyan na gumawa sila ng tent pansamantala dun sa mga nagkaklase. Yung tent kasi mainit yun eh. So hindi angkop para dun sa mga bata. Na kung maaari sana nakaraang taon pa yan eh, na mabigyan sana ng pansin na kasama na yung Department of Education at saka yung pamahalaan ng lungsod ng Masbate, Mayor, DPWH, at saka yung siyempre sa probinsya. Maaring maraming kaabalahan. Alam naman natin ang buhay ng isang namiminuno, maraming ginagawa yan. Pero sana naman na mabigyan ng pansin ito kasi kaawa-awa yung kanilang kalagayan. Nung mga nakaraang araw pa ito sa atin ipinarating, hindi lang natin na ipalabas sa ating programa gawa ng tayo ay marami ding obligasyon. At saka hindi naman tayo gabi-gabi nakakapag-live program. Ang abusado at Sa mga kapwa namin na kasama sa ganitong hanap buhay dyan dito sa ating probinsya na sana magkaisa tayo. Ano man yung mga nakikita natin. Ang problema lang kasi sa katulad lalo sa akin, pag ako nagsusulat o nagsasalita ng meron akong pinupunto, ang hindi ko lang lubos maisip na kapwa natin kasama sa ganitong hanap buhay, ididikit ka dun sa politikong kaaway nila eh. Hindi dapat ganun eh. Kumbaga, walang personalan.
So balikan natin yung nasabing paaralan diyan sa Peñadero. Na kung maaari sana, kaawawa talaga yung kalagayan. Minsan, sariling gastos ng mga guro dyan, malagyan lang ng tabing o bubong. So, gusto nyo, bisitahin nyo. Ako nakita ko, personal yan eh. Nung pinuntahan ko dyan, kawawa, para silang nagka-camping. Para silang nagpipiknik lang. Pag makita mo sa labas, pag mainit, panahon, mainit din. Kasi yung tent, yung singaw, mainit yan. Pag umuulan, pati yung mga classroom na mga natanggal yung bubong. Hanggang ngayon, ginagawa lang ng paraan. Isama pa natin yung isang eskwelahan dyan sa Bolo. Ganun din. Yung mga unfinished na mga building school. Yun din ang dyan sa Mabini, sa city proper, na yung sa yung dati din nasunog, na magawan sana ng paraan. Para naman sa atin lahat, sa mga anak natin. Isa pang hanggang ngayon, may naman sa atin lahat. Mag-i-echo eh. Isa pang issue dyan sa Masbate, yung seguridad ng mga estudyante dyan sa social center. Ilang araw yan, minomonitor namin eh. Baka naman pwedeng, anong barangay ba yung nakakasakop dyan? Pwede naman mag-deploy ng mga barangay o kaya mga pulis, malapit lang sa kampo, malapit sa ating City Hall. Huwag na natin hintayin na may mangyari pang hindi maganda sa mga estudyante na, okay, hindi estudyante, yung mga namamasyal dyan. Mamaya po ibabalita ng ating kasamang si Cedric Igbuhay yung patungkol dyan sa problema sa supply ng tubig sa Masbate. Sa ilang sandali po, mapapakinggan natin sila. Mapapakinggan natin siya. Ito po ang kanyang pagulat. Pakinggan po natin. Okay, magandang gabi kasama Rico Arreglo, ganun din sa ating mga tagapanood sa Paranaque Net Radio Worldwide, saka sa online Mabuti News. At ito po ang balita mula sa lungsod ng Masbate. Patuloy na kinakarap ng Masbate Mobo Water District ang matinding hamon sa hindi pantay at kulang na supply ng malinis na tubig sa kanilang nasasakupan. Maraming pamilya ang lubos na naapektuhan lalo na sa panahon ng tag-init at matinding kalamidad. At para sa kabuuhang detalye, bumisita lamang po sa Facebook page ng Online Mabuti News. Ako po si Cedric at ito ang Paranaque Net Radio Worldwide and Online Mabuti News. Alright, maraming salamat Sir Cedric Igbuhay dyan po sa lungsod ng Masbate.
mo ang mapangapi, kumanda ka. Alright, balik tayo muli sa ating programa. Ito pa rin si Mr. Rico Arreglo at ang oras ay alas 8:28. Pupuntahan lang natin yung mga nakaraan kasi yung mainit na issue about dito sa impeachment na to na nung isang araw lang ito. Ang pupuntahan natin ay patungkol dun sa original tsaka yung Xerox. Yan. Nababasa natin dito. Hindi naman natin di tayo humusga. Ito ay sa ating mga pagbabasa rin at saka sa ating bilang tagal natin kasi yung mga presentation, mga documents sa korte sa paralegal practitioner kasi hindi lang korte, mga lahat ng government agency na kapag nag-process ka, may gusto kang patunayan, tulad ng mga secretary certificate, special power, yung mga pleadings, yung mga attachment, ibang interpretasyon dun sa original at saka sa Xerox copy. So, malinaw na hindi talaga pa pwede yung sabihin natin Xerox copy ay considered as original. So hindi sila magkapareho Mayroon silang malaking pagkakaiba pagdating sa batas. At saka sa seguridad. Una na rito ang legalidad. Sa legalidad, ang original na document ay pangunahing ebidensya ng isang kasunduan o impormasyon. Ang Xerox ay karaniwang nangangailangan ng notarization. Inunotarize mo siya. O certified. Pagpapatunay sa certification mula sa kung anong ahinsya galing yan. Para maging legal ang katumbas. Hindi yung Xerox copy na, sabi original yan. Hindi tatanggapin yan. Lalo sa mga sa bureau. Pangalawa, yung tatak kasi at saka perma. Pag Xerox kasi pwedeng pwedeng maiba patungan Unlike dun sa original, na talagang yun na yun. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Sa Xerox, pwede mo lang takpan yun Ang original ay may nakatagong seguridad. Tulad ng watermark, special na papel na madalas wala sa Xerox. Madali kasing palitan kapag Xerox copy. Sa pagbabago ng detalye, yan. Ang mga detalye sa Xerox ay pwedeng baguhin, takpan, at bago kopyahin muli. Marami sa recto gumagawa niyan Ang original ay hindi pwedeng basta-basta baguhin. So, kaya hindi pwede yung sabihin mo yung Xerox copy original. Magagalit si Mr. Jojo Santeco niyan. Sabihin mo yung Xerox copy original Arreglo sa Neto Radio, proud na magbatenyo. Dala ko ang pangalan ko na may katwiran. Kahit saan pwede tumawag, akayin kita. Kung ang loob mo ay pagod, nandito ako. Ilapit
Pati mga mahihirap, mga manggagawa na mahihina, kapag ang parat mo ay sugatan. Balikan lang natin issue dyan sa Masbate yung tungkol sa water district. Nakita natin nung nakaraan na yung lumalabas sa gripo, alanganing tsokolate, alanganing kape. So, ang tunay kasi na serbisyo, dumadalo yan sa malinaw na agas ng tubig, tsaka sa maliwanag nating kapaligiran, maliwanag na gabi, na hindi nagba-brown out. Yan ang tunay na serbisyo. Napakatagal na ng problema yan dyan sa lugar natin. Ano kaya ang meron sa kumpanyang yan, ba't hindi ma-resolve? Alam niyo, sa totoo lang, kaya ako nagtataka rin ako. Hindi ako nagmamarunong sa operasyon ng power system yan. Pero kasi, on my experience kasi, yung mga napupuntahan ko ng mga kooperatiba, isa na yung Batangas, yung Pampanga, Pelco, 1 and 2, 3, yung NICO sa Nueva Ecija, wala sila problema dun sa sa power system ano bang meron? Bakit hindi magaya? Kahit malang sana mga 70% magandang serbisyo nila wala na pang remedyo yan. Doon naman kung gawin naman private yan, may dagdag problema yan kasi pag yan ay naging, sa ngayon private siya. Private naman talaga siya pero hindi siya domestic corporation kasi kooperatiba siya. Once kasi na kooperatiba, maraming, yung mga taxes yan, maraming exemption yan. Unlike na kapag yan ay naging private domestic corporation, tataas ang tataas ang charging, singil. May mga magkakaroon ng franchise, mga franchise tax, at saka kung ano-ano pa, corporate tax, income tax, percentage tax, power generation tax. Kaya, tataas ang charge. Parang parang yung private na power system sa NCR. Kasi kino-compare ko sa NCR tsaka yung ito nga yung dito sa Batangas area, mas mura siya. Kasi cooperative ang tax niya ng cooperative limited lang kasi marami siyang exemption. Yan yun ang kaya ako nakikipag-discussion diyan tungkol sa private kung ipa-private diyan. Lalong tataas ang lalong tataas ang charging. Hindi na po pwedeng yung mga taxes niyan magpapakabayan yung mga incorporator, yung may-ari kung sakali maging private. Pangalawa, ang asset ba niyan? Kung yan ay ipo-private lang, yun at yun lang din. Kung yan ba ipo-private, meron bang may mag-i-invest ba? Para yung asset niya madagdagan, at the same time yung mga kakailanganin na i-upgrade, magastusin, is matatakpan. Yung mga financial. Pero kung yan ipo-private mo, walang investor, at yun pa rin ang financial capacity or asset niya, lalong bibigat kasi sa pagpalit lang ng pangalan gagastos na sa pag-process lang ng registration, gagastos na. Sa pag-process ng documentation yan,
Hindi naman po pwede kikilos isang tao dyan. Pag organize, gagastos na. So, dudoble. Lalaki, tsaka lalong mabibigatan. Yun nga, kausap ko yung ibang mga politiko dyan na, alam mo, meron kaming inaaral na sakaling po pwede talaga eh. Pero syempre hindi namin pwede ilabas sa ngayon kasi hindi nga kami wala kami sa public office. Eh hindi naman kami pwede mag-propose. Hindi naman kami pwede mag-offer. Baka mamaya sabihin namumuliti ka yan. Meron kaming inaaral namin kung paano at saka kung ano ang magiging posibleng remedy. Nakita namin pinag-aralan namin nung nakaraan yung cost ng problema dyan. Ang kakulangan na facilities, infrastructure, manpower. Meron kaming nakikita dyan sa loob mismo. Baka mali lang kami ng hinala, pero baka mali lang kami ng hinala. Kasi imaginein mo, konting lang brownout, tapos pa nag-brownout, ang tagal bumalik. Nakikita nyo naman siguro sa SOCMED, yung mga komentaryo ng mga consumer. O, di ba? Kung ako siguro mahirap lang magsalita. Pipersonal lang. Kaya kung hanggat maaari sana, yung mga advisory dapat ang tawag dito, sundin ko ano yung oras na kung ano yung itinakda. Ibisan kasi, advance, 2 hours. Nung mga nakaraan bigla-bigla lang nawawala, ang tagal bumalik. Sabayan pa ng tubig na nakaw. Alam naman namin na yung maintenance ng tubig, pagpagawa, magastos yan. Lalo na kapag yung tubig na pinoprocess madumi. Ang materialis na pang-maintain ng tubig mahal. Matagal orderin. Pag sumabog yung mga pipe, matiken, marumi ang tubig niyan. Pag kinumpuni, matagal. Ang tubig kasi kapag madumi, magastos. Siguro may dapat kasi yung water shield dyan, dapat na tawag dito na napuprotektahan na hindi na dapat wala na dapat yun dyan yung mga ibabang activity pa. Meron nakikita namin sa bandang sa salitang Masbate nga sa bandang Iraya. Meron. So hindi na natin banggitin kung na yung mga activity na yun. Alam naman mga kinaukulan dyan Pero sana wag naman kasing idahilan kasi yun ang source ng pinagkakitaan ng mga tao. Marami kasing naapektuhan Ayun muli kay Mr. Cedric Igbuhay, yung membership mo on process na. So since nakausap mo na yung presidente ng Philippine Digital Media Society Inc. So kayo na direct mag-usap about sa membership. Pati yung mga yung mga kasama natin diyan na para magkaroon kayo ng a mother station or platform. Hirap na, ang dami kasing sinasabi ng mga kakilala natin. Alam niyo naman kung sino yon. Sa mga susunod na araw, marami na sa atin magbabalita
magre-report, magbibigay ng impormasyon, or makakasama natin live dito sa programang ito sa mga sunod na araw. Since na yung online mabuti news or Masbate Buriastica Island News ay month-old pa lang, so parang ano pa lang tayo, nasa sa testa program pa lang tayo. Papasan at papasan, maayos din tayo. Yung mga taong huwag nyo nang pansinin yan sila. Hindi natin sila kapareho, hindi natin sila ano man. No? Marami. So doon sa mga nagtitiwala at nagme-message sa atin, patuloy lang tayo. Shoutout nga pala doon sa aking mga brad and sis sa grupong Agilion. Yung ating mga kababayan dyan, OFW sa Middle East, nakapokus tayo. May mga natatanggap kasi tayong tawag na mga kababayan natin na inaabuso ng kanilang mga employer. Tayo naman ang abot ng ating makakaya, nakikipag-ugnayan tayo sa mga embassy dyan sa Middle East. Maayos naman sila kausap. Meron kaming minomonitor dyan na makauwi sana dahil sobrang pangabuso ng kanyang amo. Ganon din sa mga local mga trabahador natin. Yung mga employer, local employer na hindi nagbibigay ng mga benepisyo sa kanilang mga trabahador. Alam naman natin yung standard na benepisyo ng mga trabahador, lalong-lalo na dyan sa probinsya. Ang baba na nga ng minimum wages, hindi pa kayo nagbibigay ng benepisyo. Makarating sa amin yan, mag-usap-usap tayo. May mga nakakarating din na kaya kung mapapansin nyo, kung saan lugar tayo nakakarating, pinupuntahan natin yan, nakakausap natin. Diyan sa Bicol Region, napakababa ng minimum dyan. Tapos, hindi pa bibigyan ng mga standard na benefits. Sa abot namin makakaya, ginagawa namin ang lahat. Meron nakarating sa ating sumbong na hindi naman to patungkol dun sa mga employer-employee. Ito ay isang kontrata na hindi sila binayaran. Sa mga sunod na araw, makuha natin ang detalye. Hihimayin natin dito yan na hanggat maaari, makuha natin yung kabuuan muna. Doon sa mga nag-message sa atin na natatakot kung balikan sila ng kanilang mga employer once na sila ay nagreklamo, huwag po kayo matakot. Laging sinasabi natin sa inyo na kapag kayo ay employed pa, andyan pa kayo, kapag kayo ay nagreklamo, hindi naman ibig sabihin ikinakalaban natin nyo sila. Ang sa atin kasi, itinutweet lang natin ang dapat itweet, ibigay sa inyo ang dapat ibigay nila. Ngayon, kung nagmamatigasan, makakarating talaga tayo sa mga kinaukulan. Kasi, sila kasi, natatakot na kapag baka nagreklamo nga naman, tanggalin sa trabaho, ay ibang usapan yon. Kung kayo hindi ka binibigyan ng tamang benepisyo, kausapin natin sila, dalhin natin sa tamang lamesa. Kapag nagmatigas, dadaan natin sa dokumento. Ganun lang. Sa ating mga paglalakbay, ang ating mga nasaksiyan sa mga kalsada, yung traffic, wala nagbago, panahon, ganun pa rin.
mainit, parang Senado tsaka Kongreso, ewan ko ba. Huwag na tayo makisawsaw dyan sa away ng malalaking pamilya na yan. Presyo ng gasolina, hindi bumababa eh. Hindi na napapansin, busy-busy sila doon eh. Yung amnesty ng state tax na sa pagkalam namin na magkakaroon ng extension, sana di natin alam kung nasa ang level na ba. Magagalit niya si Mr. Kapua eh. Ay, si Mr. Kapua, parang kaparehas ko na rin. Labor advocates na rin. Tumutulong na rin sila sa kapwa niya manggagawa. Si Mr. Jojo Santeco, kailan ba huli nag-live dito yon? Namimiss ko na. Dati kong kapartner sa Usapang Kalye. Ganun na ang oras natin ay ganap ng alas 8:49. Magandang gabi sa mga magagandang lalaki dyan sa Barangay Usab, yung mga Tagay Boys. Yan. Kumusta kayo dyan? Kita-kita ulit tayo sa mga susunod. Muli sa pangalan ng Paranaque Net Radio Worldwide at ng online Mabuti News, programang Ariglo sa Net Radio, si Mr. Ariglo po ay nagpapasalamat yung lahat at magandang gabi. Nagpapabigat, ako ang sasalubong. Kung sino ang abusado at handog na